Ephesians 4:31 to 32. Yan po. Okay, tayo po ay dumako sa ating mensahe. Sabi po doon, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ko sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So ayan, para po sa ating icebreaker, syempre tayo pong lahat nakaranas na po tayo ng galit. Ayan, ano po kaya ang nagagawa ng galit sa ating buhay? Purihin ng Panginoon. Kasi ang mga mensahe po na binibigay ng Panginoon ay hango po lahat sa ating nararanasan. Kasi paano po natin i-share sa ibang tao yung mga bagay na hindi naman natin napagdaanan? Parang ang hirap naman po kasi hindi naman natin ma-express yung sarili natin. So the first place, paano natin masasabi na we are suffering sa sitwasyon kung hindi naman natin napagdaanan? Di po ba? So andito po tayo ngayon. Ang title po ng ating mensahe ay, ayan. Yung scripture po kanina, nasa Efeso 4:31-32. Bali na English lang po. So ang title po natin, God hates anger. Diba? God hates anger. Bakit po kaya ayaw na ayaw ng Panginoon na tayo ay nagagalit? Bakit po kaya sabi ng Panginoon, tanggalin nyo lahat ng bitterness, diba? Lahat ng hatred. Bakit po kaya? Siguro po sa mga nagdaan nating buhay, madalas nung tayo ay hindi pa Kristiyano, andun po tayo sa state ng buhay natin na talagang napakadaling magalit. Ay, wala po ba yung slide natin? Sorry, hindi ko po nanonotice. Wait lang po. Meron po. Meron na po. Ayan. Sorry po, buti ma'am, sinapaalala mo. Diretso po ako, papurihin ng Panginoon. Ayan, antayin ko lang po na lumabas. Ayan. Ayan po ang ating icebreaker. Have you been angry at any point of your life? Ayan. So, ito po ayan. I-rewind po natin. Ito po ang ating icebreaker ng mga panahon na hindi pa tayo Kristiyano, napakadali po nating magalit. Diba? Nung hindi pa natin alam na ang galit pala ay isa sa mga bagay na ayaw ng Panginoon at lagi niyang pinapaalala sa atin. Wag po tayong magagalit, tanggalin ang galit sa ating puso. Bakit? So, malalaman po natin sa patuloy na talakay po natin sa mensahe ng Panginoon sa gabing ito. So, dito po, andun po tayo sa scripture natin sa Efeso 4:31-32. Sabi niya, get rid of all bitterness, sabi niya, rage and anger. Sabi niya, brawling and slander, along with every form of malice. Sabi niya, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ. So nakikita po natin sa una pa lang, get rid of. Ibig sabihin, tanggalin, kudkurin, di ba? Ang dami po kasing pwedeng maging term ng get rid, parang iwasan, pwede rin, di ba? Madami po siyang kasing kahulugan, sabi nga nila. So dito po, makikita natin, ayan, actually dito na po ako kanina. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi is, God hates anger. Bakit po kaya? Ayan, siguro po sa oras na ito na nakukuha nyo na or binibigyan na ng Panginoon kung bakit kaya ayaw ng Panginoon sa galit. No? Kung bakit po kaya sinasabi ng Panginoon na hindi pwede tayo magalit. Tanggalin natin ang galit kasi diyan nag-uugat ayan, sige po, tayo po ay magpatuloy. God hates anger kasi po. Why God hates anger in our heart? Kasi
anger leads us into sin. Okay? We end up hurting people. Amen? Uncontrollable actions. Ayan, isa po ang magiging response natin yan pag tayo ay may galit sa puso. Ayan, carelessness. Siyempre, nagiging numb po tayo doon sa mga bagay-bagay surround us. Lalo na dun sa mga taong palaging nakakaintindi doon sa sitwasyon natin, di ba? Dahil naiintindihan nila, tayo naman, sabi ng Lord, lagi ka na lang bang iintindihin? Kaya nga tanggalin mo yung galit mo eh. Sabi niya, di ba? So, dito po, habang inaayos ko po, kinakausap ko ang Lord, sabi ko, ano pa bang kulang? So, actually po, itong mensahe natin na ito, napakaiksi lang. Pero kaninang umaga, after po ng morning devotion, ay nako, ayan, sabi ng Lord, ito pa, ito pa, ito pa. So, ito po ang lumabas sa ating mensahe. Why God hates anger? Because, sabi niya, basahin po natin sa mga awit 34, verse 13 to 14. Sabi niya, dila mo'y pigilan. Sabi niya, sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Ayan. So, narinig po natin dila mo'y pigilan. Sabi niya, bakit po kaya sinasabi ng Panginoon, dila natin ay pigilan? Na-feature na po ba kung saan nanggagaling? Kasi po pag galit tayo, may mga nasasabi po kasi tayo na uncontrollable. No? May mga nasasabi po tayo na minsan we regret it afterward. No? May mga bagay po na dahil galit tayo, yung sarili lang po natin ang naiisip natin, yung naiisip at nararamdaman ng ibang tao. Sorry Panginoon, actually na-rebuke po ako kaninang umaga. Hindi na po natin naaalala. Buti na lang, 'di ba? May mga kapatid tayo na iintindihan yung sitwasyon natin. Tayo po kasi pag galit tayo talagang close-minded eh. 'Di po ba? Basta naiintindihan na lang natin, basta na ito yung nararamdaman ko eh, galit ako eh. So, I have to focus on my galit, 'di ba? Bakit ko i-consider yung iba? 'Di ba may ganun po tayong ugali na nung hindi pa natin kilala ang Lord. Pero ngayon siyempre controllable na natin 'yan. Nakokontrol na po natin yung galit na 'yan, naaano na po tayo, nagkakaroon na tayo ng sa isip natin, 'di ba, may conviction. 'Di ba? May conviction. Pinakamadaling sabihin na natin conclusion is may conviction ng Lord, ang Holy Spirit sa atin. So number 1 po bakit hate ng Lord ang galit? Sabi niya, number 1, you may lose yourself and you will be out of alignment with your faith. Ay, ganun pala 'yon. 'Di ba? Tunay po. Kasi once nagalit tayo, sabi nga niya, yung pag-iisip po na meron tayo during the time na tayo ay maayos, 'di ba? Hindi hyper, ayan, hindi high blood. Ang ganda po ng mga nasasabi natin. Nagkakaroon po tayo ng magandang advices sa ibang tao. Ang kalmado natin. Pero pag galit po tayo, sabi niya, na pati yung sarili natin na iwawala na natin. Yung dating kalmado, nagiging monster na. Di po ba? Yung naririnig natin sa Panginoon na kailangan mong maging kalmado sa lahat ng bagay, kailangan mong mag-isip muna bago ka mag-reply, nagiging harsh na po yung pakikipag-usap natin sa ibang tao kasi nga galit tayo. Kasi nga parang ino-honor natin yung galit instead of honoring the word of God na lang. 'Di ba? Parang nauuna tayo doon sa galit natin kasi nga nangangatwiran tayo. 'Di po ba? Kasi nga pinipilit natin na ito 'yun eh. Ito 'yun eh. Pagdating na lang po sa mga salita, 'di ba? Doon sa mga debate na pinag-uusapan ninyo, minsan pag magagalitin ka talaga eh. Pero may mga tao naman po sa boses lang, hindi naman talaga galit. Minsan na mi-misinterpret lang, pero hindi naman sila galit, 'di ba? So, you may lose yourself. Totoo po 'yan. Parang dumadaos-dos na lang tayo ng walang preno. 'Di ba? May mga nasasabi tayo na nakakasakit, halos sabi nga po nila, "Okey lang na sinampal mo ko, 'wag ka lang magsalita." Kasi
'Pag nagsalita ka ng masakit, yan po hindi maibabalik. Pero yung sinampal mo ko later on, okey na yan, 'di ba? Papatawarin kita 'pag sinabi mong ganito. Pero once na minsan may tao po kasi na once na may nasabi tayo, lalo na po ano talagang nasaktan siya, lagi po yang nasa puso nila. Mapalad po tayo kapagka kapatid natin, kapatiran ang nasabihan natin ng ganyan kasi malawak po ano, yung mga Kristiyano. Yung mga follower po ng Christ ha, pero may mga Kristiyano po kasi katulad ng napag-usapan natin nung isang araw sa mensahe po ni Pastor Eric, may mga Kristiyanong ginagamit lang naman yung pagiging Kristiyano. Pero they don't know, hindi nila alam yung tunay na, kahulugan ng isang Kristiyano, ano? So dito po, your anger is having a negative impact on your overall mental and physical health that leads us to be out of focus. 'Di ba? 'Yun na lang sarili natin, 'di ba? 'Pag galit po tayo, minsan 'pag galit ka hindi ka na nakakakain, hindi ka nakakatulog, ayan, 'di ba? 'Pag galit ka, kasi may grudge sa puso mo, eh, nagkakaroon ka ng kabalisahan, 'di ba? Even yung mga bagay na kailangan mong i-accomplish ng araw na 'yon na hindi mo nagagawa, kasi nga galit ka. Kasi naka-focus ka pa dun sa narinig mo, dun sa nalaman mo, dun sa nagawa nila sa'yo, 'di ba? Kaya hindi mo na ma-worship ang Lord, hindi ka na makabasa kasi galit ka, 'di ba? Ang laki po pala ng nagagawa ng galit sa puso, 'di ba? Galit lang 'yan, 5 letters, 'no? 5 letters, pero tignan niyo po, ang laki ng nagiging bahagi sa buhay natin, 'no? So, anger is becoming your go-to emotion, blocking out your ability to feel others' emotion. 'Di ba? Nagiging go-to, ibig sabihin, 'yun ang nagiging, pini-pinpoint mo lagi or nagiging way mo, nagiging yung imbes na emotion mo is iho-hold back mo kasi nga ayaw mo magkasala or naiisip mo ayaw mong may masabi ka, kaya lang talagang masama yung loob mo, eh. So, imbes na ma-hold back mo yung sarili mo, doon ka pa dumidiretso. Kasi nga gusto mo makaganti or gusto mong maramdaman din nung nakapagsabi sa'yo kung ano yung naramdaman mo. 'Di ba may mga gano'ng instances po na parang ang hirap sa atin tanggapin 'pag may nasabi yung kapatid, 'di ba? Kasi, isa rin tayong ano, eh, isa rin po tayong ang pagdating sa ganyan ayaw nating nalalampasan, ayaw nating may nasasabi sila, ayaw nating parang takot tayo dun sa multo, na minsan naman talaga, eh, tayo naman talaga yung gumawa. 'Di ba ang hirap po kasi ang sakit ng totoo. Masakit ang totoo. Hallelujah, Panginoon, sorry. So ayan po ano, so yung ayun ang nagiging go-to emotion natin. So, your anger regularly makes you feel worse about yourself or your life. Gano'n pala yun? So hindi po natin namamalayan 'no, yung sarili natin 'no, yung dating tayo, kapag pala may galit tayo, lalo na 'pag ang galit natin hindi lang sa tuktok ng ulo natin, dinala natin sa puso, nag-uugat po 'yan. Tumutubo, nagiging puno, ayan. Pero walang bunga, mabigat lang siya. Magkakaroon lang siya ng mga dahon-dahon kasi nga galit ka pa, pero hindi po 'yan mamumunga. Kaya nga pagka tumanda na, panggatong lang naman, wala siyang kuwenta. Kaya yung galit talagang 'di ba, hindi po natin dapat nilalagyan ng lugar sa ating puso ang galit. Kasi nakakagawa tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli, 'di po ba? Lahat naman tayo alam ko may mga bagay na ng dahil lang sa galit, eh, nakagawa tayo ng hindi tama sa kapwa 'no? Lahat naman po tayo, even me. Nauna na po ako nirebuke ng Panginoon kasi talagang uminit ang ulo ko kagabi, pero glory to God, praise the Lord. Kasi ang Diyos 'no, napakabuti, lagi niyang sinasabi, "Yan ba yung tinuro ko? Kasama ba yan sa sinulat na salita ko?" Parang hindi ko makita na kailangan mong magalit sa kapwa mo. So ayun po, pagkagising ko, I pray, nasabi ko sa Lord, yung teachable heart ko, ayan, nailagay ko sa side table. Sabi ko sa kanya, pupulutin ko ulit at, babaguhin ko yung attitude. Kaya lang po talagang ayan, ay mga allergies ko talagang umiinit po talaga ang ulo ko kasi ang kati. Kahit naman sino po ano, ta's mainit pa yung katawan mo, talaga naman.
So anyway, number 2 po, ayan. So ito po yung number 1 natin. So number 2, anger get you out of control and turns destructive. Ayan. No? Nawala ka na sa sarili mo, out of control ka pa. Ayan, baka hindi lang yung pagsasalita ng hindi tama ang magawa mo kapag galit ka sa isang tao at hindi mo maalis ang galit sa sarili mo, sa puso mo. Baka pag nakita mo siya, masampal mo na kung hindi mo kilala ang Panginoon. No? Baka sinabunutan mo na kasi nga nanggigigil ka sa kanya. So nakikita po natin pag galit ka pala, para tayong super saiyan. Alam niyo po 'yon? Dun sa para tayong super saiyan na imbes na fire ng Panginoon, ang pinag-aalab natin yung fire dun sa hatred na nararamdaman natin ang nangingibabaw. 'Di ba? Para tayong mga nagiging Goliath ng ibang tao, 'di ba? Imbes na tayo ang maging David bilang tagasunod ng Panginoon, tayo ang magiging salamin ni David sa kanyang ginagawa sa pagiging malapit niya sa Diyos, tayo ang nagiging Goliath. No, nagiging Goliath po tayo ng ibang tao. Minsan nakakagawa na po tayo ng mga bagay, nakakapagsinungaling na tayo, kasi nga galit tayo. Nauna siya nauna siya. Nauna siya. Laging gano'n. Sabi nga po ng mensahe ng isang araw, naghahanap tayo ng taong sisisihin. Amen. 'Di ba? Kasi galit tayo. Imbis na humingi na lang ng settlement, ayusin na lang kung ano yung gusot. Hindi. Dahil hindi natin kilala noon yung Panginoon. Hindi puwede. No? Hayaan nating tumabla. Yan po tayo noon. And turns destructive. So imbis na yung lakad natin sa Panginoon diretso, nagkakaroon ng hindrances dahil sa galit na ito. No, pag nag-pray po tayo, ako nararanasan ko po 'yan. Pag may galit po kasi tayo sa puso, once we pray, kahit na sabihin na natin, "Lord, pakalinisan mo ang puso ko." Tingin niyo po ba yung prayer natin umakyat sa Panginoon? Ayan. Nasa bumbunan lang po natin 'yan, ramdam ko po 'yan. Nung mga times na ako po naman ang talagang sinusubok pagdating sa pananampalataya diyan sa galit na 'yan. 'Pag nagpe-pray po ako, wala akong ibang nasasabi kundi, "Lord, thank you." Ano ba yung pagte-thank you ko? Kasi mas iniisip ko po yung galit ako, Galit ako dun sa tao. Mas iniisip ko na paano ako makakaganti. Mas iniisip ko po noon, paano niya mararamdaman yung sakit na naramdaman ko. 'Di ba? Imbes na isipin natin how to bless others, how to pray for others, how to declare healing, declare blessing, ang iniisip po natin, how to revenge. 'Di ba? Nag-i-expect tayo ng blessing, ng healing, ng ganito sa Panginoon, hinihingi natin na ayusin ng Lord. Panginoon, nilalapit ko 'tong kapatid ko. Try kaya nating ilapit muna yung sarili natin. Kasi nakikita ng Panginoon, sabi nga ng Lord, 'pag nagpe-pray ka, ang puso mo ang unang nakikita ko. So, paano ko igi-grant yung sinasabi mo sa akin kung ikaw mismo, sa sarili mo, 'di ba? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo mailapit sa akin yung sarili mo, hindi mo magawang tanggalin sa sarili mo, hindi mo magawang paunlarin ang sarili mo, kasama po ako dito ha. Hindi mo magawang i-bold ang sarili mo, hindi mo magawang hubarin ang maskara mo, sabi niya, "Oh, anong gusto mo, makinig ako?" Sabi ng Lord, "Sumunod ka muna." 'Di ba? Kaya ang anger tignan niyo po 5 letters pero ang laki pala ng nagagawa niyan sa buhay natin. Puwede pala tayong baguhin ng anger into, worse, into mas worse pa at puwede din tayong baguhin ng anger na ito to become disciplined. Kasi paano po yung anger kasi kung gagamitin natin siya as, um, motivation na lang, bilang blessing na lang sa buhay natin, bilang stepping stone na lang para maging testimony natin sa buhay kung paano tayo binago ng Panginoon, 'no? Imbes na kaysa gawin natin yung anger na yon is mas lalayo pa tayo sa Panginoon, 'di ba? Gamitin na lang natin siya to become a message in our life pagdating ng panahon na tayo ay talagang hindi na magagalit ulit, 'no? 'Pag hindi na talaga tayo nag-i-entertain ng galit sa puso natin. Isipin po natin 'no, yung anger pala kasi madalas po yung galit nasa puso natin,
'Di ba? Ano po ba nagbibigay buhay sa tao, 'di ba po puso, 'di ba? Puwede palang i-ruin ang buhay natin ng galit. Kaya pala sabi ng Lord, tanggalin mo yung bitterness mo sa life, 'di ba? Yung mga bagay na nagpapasira ng imahe ko is tanggalin mo, sabi ng Panginoon. So sa number 3 po, sabi niya, ayan, anger is license, ayan, to Satan. 'Di ba? Nabasa po natin kanina 'yan. Ano ba ang nagagawa ng anger sa ating buhay? Ayan, anger leads us into sin. No, once na ang galit po kasi pinatulan natin, mag-aalab na naman tayo, mag-o-on fire na naman tayo, magiging super saiyan na naman tayo. No, nagiging manhid kasi hindi na tayo nakakarinig ng ibang boses. Even boses ng Panginoon, hindi na natin naririnig pag galit tayo. Tinuwid ka ng kapatid, nagagalit ka. Sinabihan ka ng kapatid, nagagalit ka. 'Di ba? Pinasahan ka ng Bible verse, nagagalit ka kasi alam mo nare-rebuke ka. Nakikita yung pagkakamali, nagagalit ka. Hindi mo sinunod. Sino ngayon ang napalayo sa Panginoon, yung kapatid ba? Sino ngayon ang hindi tinutugon ng Lord dun sa mga prayer? Ang kapatid ba? Sino po ba ang magbe-benefit pagka tinuwid tayo ng kapatid at wala tayong galit? Tayo po, 'di ba? Pero pag tinuwid ka ng kapatid, tinuwid ka ng pastor, at tayo po ay nagagalit, wag mo nang asahan may pagbabago. Yun lang naman yun. Wag na tayong umasa na may pagbabago sa buhay natin. 'Di ba? Bakit natin hahayaan na maging stagnant tayo diyan sa sitwasyon na 'yan? 'Di ba? 5 letters, hahayaan mo na mag-manifest sa buhay mo? It's a big no. Siyempre, 'di ba? Kaya 5 letters din naman ng Jesus. 5 po ba? Baka mali yung spelling ng Jesus ko, 'di ba? 5 letters din naman. Bakit hindi mo itapat diyan sa anger na 'yan? 'Di ba? Kaya nga sabi ng Lord, ayaw niya ng galit. Kung ang anger na 'yan is 5 letters din naman ng Jesus, itapat mo. Alin ang mas madami ang nagagawa at nagbabago sa buhay mo for the better? Magsulat na lang po tayo sa papel. O sige, yung anger, nakasakit ka, okey? Naging manhid ka, gumawa ka ng mga bagay na hindi tama, ayan. Hinayaan mo si Satan na mag-manage sa'yo, hinayaan mo si Satan mag-manifest sa buhay mo kasi galit ka, 'di ba? Sige ang dami 'no? Ang dami nagawa ng anger. Sige, itapat mo yung Bible. Ilang letra ang meron diyan? Ilang words ang meron diyan? Ilang blessings ang meron diyan? 'Di ba? Ilang tao ang binago ang meron diyan? 'Di ba? Ilang patotoo ang nakita mo na meron diyan, na nagbigay lift sa buhay ng bawat isa. Kaya itapat mo. Pagka ikaw ay nagagalit, awit tayo, 'no? Kaysa dun sa magra-rattle tayo ng ibang tao, awit tayo. Awit tayo sa Panginoon. Kasi actually po yung pag-awit sa Panginoon hindi para, um, hindi para sa sarili mo, okey? It's aim po, um, gagawin mo 'to kasi you want the Lord manifest into yourself. You want the Lord to to embrace you, 'no? You want the Lord to give you rest. You want the Lord to, um, touch you into your life. Hindi lang para maging okey na ako later kailangan kong umawit sa Lord. Mali po 'no? Maling maling, definition ng worship, kasi pagdating po dito minsan naririnig ko, "Gusto mong maging okey ka? Umawit ka." Ha? Aawit ka para lang maging okey ka o aawit ka dahil gusto mong mag-manifest ang Lord sa buhay mo, 'no? Kasi may naririnig po ako na pagka, "Gusto mo bang mawala yung ganitong nararamdaman mo? Awitin mo ang Lord." So ang nagiging parang sinasabi mo sa Lord, "Aawitan kita, tanggalin mo yung galit ko." Puwede bang gano'n? Uutusan mo ang Panginoon? Hindi ba puwedeng aawit ako kasi gusto ko, Panginoon, imbis na mag-manifest ang anger sa buhay ko, ikaw po ang mag-manifest, 'di ba? Tayo ang magpi-please sa Panginoon, hindi yung gagawa ka ng pabor para lang i-please i-ano ka niya, hindi gano'n. Huwag nating utusan ng Panginoon, 'no? Nauutusan na kasi natin siya, eh. Hindi hindi dahil umawit ka, sasabihin mo, "Aawit ako."
Kasi ano, para matanggal ng Lord 'yung nararamdaman ko, hindi po, eh. Dapat aawit ka kasi alam mo na sa pamamagitan ng awit mo, ano, mare-realize mo kung ano ang kahulugan ng Panginoon sa buhay mo. Hindi para ang Panginoon ang umintindi sa'yo, 'no, nagiging baliktad po. So ito 'no, imbes na anger ang mag-manifest sa buhay natin, try natin ng Jesus na lang. Awit ka, kasi napasok ka na ni Satan, eh, 'pag nagalit ka kasi nauna na si Satan sa'yo. So paano ba natin tatalunin si Satan sa ating buhay? Itapat natin ng Lord, napakadali, 'di ba? May takot si Satan sa Panginoon. 'Wag na tayong humanap ng ibang taong magtatanggol sa atin. 'Wag na tayong maghanap ng ibang taong um, magbibigay ng magandang salita, feeling 'no, yung tutulungan ka niya na ma-overcome mo sa pamamagitan ng pag-a-advice sa'yo, pagsasalita ng mga bagay na ganito, unahin kaya natin umawit muna, 'no, tsaka tayo pumunta sa kapatid once na okey na tayo. Kasi minsan po ano 'pag galit ka, once na galit ka, nagkuwento ka sa kapatid, minsan nasosobrahan, 'no, minsan parang imbis na maintindihan ka ng kapatid dahil nakikita niyang galit ka, sasabihin pa niya, "Oh, wag ka na magalit, patawarin mo na lang." So 'pag ikaw naman, hindi nangyari yung gusto mo, hindi niya nakita yung yung galit mo, kasi nga kapatid 'yan, alam niya na ang Lord is ayaw niya ng galit, o magagalit ka pa sa kapatid, sasabihin mo, "Hindi mo kasi ako maintindihan." Oh, galit ka rin. Galit ka na rin, 'di ba? Galit ka na rin dun sa kausap mo, kasi nga hindi ka niya maintindihan. Pero 'pag inawitan mo ang Lord 'no, ang Lord hindi walang audible voice, eh, hindi ka niya ida-direktang, "Sige anak, awit ka lang, akong bahala sa'yo." 'No? Pero once na umawit ka sa Panginoon, nararamdaman po 'yan sa puso. Mangungusap ang Panginoon sa'yo, magbibigay siya ng Bible verse sa'yo, gagamitin niya yung mga 'di ba, yung mga, um, nababasa natin sa Bible para malaman natin na word of God ang ipantapat mo. 'No, ipantapat natin, hindi yung kung sinong kapatid na puwedeng makausap, unahin natin ang Lord. 'Pag okey ka na tsaka ka kumausap ng kapatid, "Nagalit ako kapatid, i-pray mo naman ako." Hindi mo na siya nadamay dun sa galit mo. So dito po ano, sabi niya, number 1, um, Satan will destroy your peace. Ayan, ano, Satan will destroy your peace 'pag sinasabi niyang, "Ano, 'di ka nakagante 'no?" 'Di ba? "Ano, 'di ka nakagante?" Lagi nating naririnig po 'yan. "Ano, wala kang nagawa 'no? Ano, may i-aano ka ba, may itatapat ka ba?" 'Di ba, ang dali po kasing magkasala talaga kapag galit ka. Lalo na kapag nakikita mo mismo sa mga mata mo, 'no, yung mga ginagawa sa'yo. Pero 'pag totoong anak ka ng Diyos, hindi na po natin papatulan yung mga ganyan na ginagawa ni Satan. Kasi alam na natin na siya 'yan. No, wala naman talaga siyang ginagawa kundi mag-destroy ng kapayapaan nating lahat, eh. Pero dahil nasaktan yung ego, ayan, pinakauna nasaktan ng ego, natalo ang pride, ayan. Si anger andiyan na naman, o si Satan masaya na naman. Satan will make you anxious, ayan, to take revenge on the person who hurt you. Sasabihin niya talaga, "Gumanti ka." 'No? 'Pag pinakitaan ka ng ganito, hanapan mo rin. 'Pag binutasan ka, butasin mo rin, hindi lang butas. 'Di ba, dapat mas malaki yung damage niya. Tignan niyo po ano yung nagagawa ng galit, kasi binibigyan natin ng enter point si Satan sa buhay natin. Ina-allow natin siya na sa pag-aari ng Panginoon, ina-allow natin si Satan makialam, na supposed to be dapat hindi. Off limit dapat siya. Lagi nating i-rebuke, 'di ba? Wag nating hayaang mag-manifest ang gawa ni Satan sa buhay natin. Focus sa Lord. Focus sa sinasabi ng Panginoon, sabi nga ng Lord 'di ba, Exodus 14:14, bakit kailangan nating lumaban? Hayaan lang natin sila. No, kung dun sa paggawa nila ng hindi tama sa atin ay nagbibigay sila ng kasiyahan, 'no, hayaan natin. Buti nakakatulong pa tayo kasi masaya siya, 'no, napapasaya natin sila. Yun naman ang gusto ng Panginoon, eh, maging kasiyahan tayo sa buhay ng iba. So, hayaan natin, 'wag natin papatulan. Kung dun siya masaya, hayaan natin, 'no. Satan will make you feel miserable.
miserable because He wants you to be Ayan, sorry po, nawawala yung ano. Satan will make you feel miserable. Sabi niya. Kasi gusto niya nakikita yung nag-iisa ka lang. Gusto niya makita yung nababalisa ka. Gusto niyang makita yung puso mo walang ibang iniisip kundi mga words na hindi na maganda. Grabe po ano, kapag nagalit talaga tayo kaya nga sabi ng Lord, tanggalin mo yung bitterness. No, tanggalin natin yung mga bagay na po pwedeng magkasala talaga tayo. Kasi ang anger, 5 words pero napakalaki ng damage sa buhay natin. Nakakalimutan pa natin yung Christ-like, no? 'Pag galit kasi tayo, talaga namang para tayong alam niyo po yung ibong tarat? Puro na lang siya, tweet-tweet ng tweet-tweet na wala namang kabuluhan, yung sinasabi niya tuloy-tuloy pa 'yan, walang pahinga, 'no? 'Pag galit tayo ganyan po, eh, 'no? So, si Satan po talaga, 'yan ang gusto niya, paborito niya 'yan, ang nagagalit tayo. Kasi unang-una pumapangit tayo. Gusto niyo po bang maging pasas? Kayo din, 'yan. Kaya 'wag na po tayong magalit, 'no? So, how can we control? Ayan, kung after naman po ano, yung mga bagay na nagma-manifest sa buhay natin 'pag galit tayo, paano naman natin kaya kokontrolin? Paano naman kaya ito makokontrol, yung galit na ito? Ayan, paano naman natin maiiwasan yung galit na ito? Paano naman tayo, hindi na uulit dun sa mga nagawa natin? Ayan, sabi po sa mga awit 34:13, 'di ba? Ayun na, binasa natin. Dila mo'y pigilan, sabi ng Lord. Oo nga. Control your tongue by thinking what you want, but saying what is appropriate. Okay? So, ito nga. Control your tongue. For example, nalaman natin na ganito ang sitwasyon. Ito po, ano, response versus reaction tayo dito. No? Kasi po may mga kapatid tayo or kilala tayo or mismong tayo nung hindi pa tayo mananampalataya ng Panginoon. Even now, no, nangyayari pa rin naman po ito sa mga ibang bagay nga lang. Ibang sitwasyon, siguro dun sa mga sitwasyon na talagang out of control natin. Minsan dinadalaw pa rin tayo ng nagagalit tayo, no? So, kaysa mag-react tayo, no? Kasi po ang react, once na sinabi po nating react, napakadaling desisyon. Hindi na natin pinag-iisipan. No, wala na tayong pagbubulay-bulay. Kumbaga hindi na natin mini-meditate yung problema, basta sumasagot na lang tayo, no, tumutugon tayo kung ano yung pinaka pumasok sa isip natin, ginagawa natin. So ito po ang nagiging reaksyon once na may mga bagay tayong nare-receive sa ibang tao, lalo na po kung ito ay negatibo. So may nasasabi na po tayo diyan. No? Dapat para maiwasan po natin, dun po tayo sa response. Ang response po kasi, you have to stop first. Pause muna. Pag-isipan mo, ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit nangyayari? No? Tanong natin sa Lord, Lord, bakit mo inalaw? Anong ibig mong sabihin? No, afterwards, pag tayo po ay nakapag-isip na, okay, natanong natin sa Lord, may isasagot naman ng Panginoon eh. Kahit saang bagay may sagot ang Panginoon, saka tayo mag-respond sa tao. By then, makokontrol natin yung bibig natin sa pagsasalita, no, nang hindi maganda. Bagkus lalabas po sa bibig natin or magiging response natin sa ibang tao yung tama na. 'Di ba? Saying what is appropriate, tamang response sa tao. Hindi na magko-cause pa ng trouble, hindi na magko-cause pa ng karagdagan doon sa nakikitang anger natin, no? Hindi na siya parang add-on eh, no? Doon pag nagsa-Shopee, add-on. Wala nang add-on. Magbawas tayo. No, kung sa Shopee panay add-on, magbawas naman tayo ngayon. Magbabawas po tayo ngayon. So sabi po dito, stand by the advice of your pastor, brothers and sisters, or your mentor. Sila po ang dapat nating kausapin pagdating sa bagay na yan. Huwag po tayong kakausap ng unbeliever. Kasi
Pag unbeliever po ang unang kinausap natin sa bagay na yan, ay sigurado. Abangan natin sa kanto. Tama po ba? Amen po ba? 'Di ba? Pag sinabi mo sa unbeliever na may nangyari sa iyong ganito, anong sasabihin? Gantihan mo. Hindi puwedeng ganyan. Kasi magiging palalo, eh, 'di ba? 'Yun ang sagot, 'di ba? Sasanayin 'yan, sabi ng unbeliever, 'di ba? Pero pagka ang tinanong po natin sa ganitong sitwasyon, unang-una, pastor, no, alam po kasi ng pastor kung paano mag-response sa mga ganitong problema. So imbis na mapalalim pa yung galit natin, imbis na makaganti pa tayo ng hindi tama, no, sila po yung magbibigay ng tamang tugon kung paano natin kakausapin 'tong taong 'to, kung paano natin ireresolba yung problema na ganito, no, may mga tamang advices po na ibibigay yung mga pastors natin, yung mentor natin, o yung mga kapatid na matagal na sa pananampalataya. Ano po, sabi dito, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. No, kapagka halimbawa, no, even sa ibang tao, kung may nabalita or lumapit yung kapatid na galit siya, no, sabihin na lang po natin, I'll pray for you. I'll pray sa sitwasyon. Wag na po natin gagatungan. Kasi may mga magkakaibigan, no, minsan talaga naman na 'pag galit yung isa, ginagatungan. Alam niyo po 'yun? Sige, hanap tayo ng ganito para makaganti tayo. Magkakaroon na ng alliance, magkakaroon na ng mga gano'n, kakampi, no, nagkakampi-kampihan na. Pero dito po ano, kung wala kang magagandang sabihin, quiet na lang. Ang sabihin na lang natin, "O sige, I'll pray for it." Pinakamagandang response. Na kung halimbawa ikaw din ay isang makagalitin na tao, i-hold po natin yung puwede nating sabihin, no, 'wag na lang tayong magsalita, no comment na lang muna, hindi pa tayo nagkasala. Hindi pa nadagdagan yung kalakasan ng loob ng taong may galit. Kasi 'pag alam nilang may kakampi sila, matapang 'yan, eh. Parang ano, parang si Lapu-Lapu, Bonifacio, oh, 'di ba? Bayani. Gano'ng level po ang galit, ang tapang ng isang tao kasi 'pag galit, 'no? If you can think of anything positive to say, then just smile politely and subtly change the subject, 'no? Kung halimbawa talagang ayaw nating ma-involve, 'no, ayaw nating ma-involve kahit may naiisip po tayo, 'wag nating ituloy. Smile na lang po tayo, sabihin natin, siguro mas magandang advice, "Okey lang 'yan kapatid." 'Di ba? Ina-allow 'yan ng Panginoon para patatagin ka, 'di ba? Kaysa naman po sa turuan pa natin siya kung paano gumawa ng ganti, 'no? Ang Panginoon ang bahala, ano man ang ginawa niya sa'yo, alam mo naman ang sabi ng Lord, kung ano ang tinanim mo siya na naman aanihin. Lord ng bahala, 'no? Smile, palagi sabi niya, sabihin na lang natin nawawala yung joy, sige magiging pasas ka para matakot, 'di ba? Kaysa do'n sasabihin pa natin na, sige, tulungan kita, hanapan kita ng ano, tanungin ko si ano, ililipat ko sa'yo kasi ganito talaga 'yan, eh. Nagkakaroon po ano, ng pagkabuhol-buhol yung problema imbes na maresolba, 'no, nagkakaroon po ng minsan ayaw ayaw din ng Panginoon yung kinukonsenti po natin ano, yung mga nalalaman natin sa mga kapatid natin imbes na ituwid, kinukonsente, "Okey lang 'yan, bumaba naman ang Panginoon sa makasalanan." Naku, pinakamaling konsepto ng advice na narinig ko. Pinakamaling konsepto ng salita na narinig ko, 'no. Hindi daw po sabi ko, may nasabi po ako once, 'no, sa isang kapatid, sabi ko, "Advice-an niyo nga po ako sa bagay na ito." Alam niyo po ba ang sinagot sa akin, "Okey lang 'yan, bumababa naman ang Diyos sa makasalanan." Ay, naku kako, imbes na makahanap ako ng advice na maganda, eh, napalayo pa. Hindi na po ako ulit nag-chat sa taong yun kasi, 'no, kung ikaw ay isang baguhan sa pananampalataya at siya ay matagal na sa pananampalataya, abay maiaagos ka niya, 'no? Madadala ka pa niya dun sa mali. Kasi paninindigan mo rin, eh, 'no? Kada kamali ang ginagawa mo, paninindigan mo rin na ang Diyos naman bumaba sa mga makasalanan. So, aantayin mo pa na bumaba ang Diyos para iligtas ka? Eh, rapture na nga kapatid, maiwan ka na lang, pagbayaran mo na lang yung ginawa mo. Eh, paano 'pag dumating mamayang gabi si Lord? O sige, hilik na hilik ka pa, ha, 'di ba?
Kung kaya na natin gawin ngayon, bakit hindi natin gawin ngayon? Bakit ang dami pa nating Segway? Ang dami pa nating istasyon? Ang dami pa nating kailangan idahilan? Do right what is right. 'Di ba? Gawin na natin, huwag tayong patumpik-tumpik kasi ngayon sa panahon na 'to, 'no, ang Panginoon isang hakbang na lang talaga. Kung naiintindihan niyo po yung mga mensahe na binababa ng Panginoon, isang hakbang na lang talaga. Baka gusto po natin tayo ang hakbangan ng Lord, maiwan ka. 'No, baka yun ang talagang inaantay natin. No, sabi po sa number 2, ayan, hallelujah, anger management in wise way. Ayan. Ito po mga na po tayo sa puwedeng gawin. Sabi po sa Kawikaan 23:19, "Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay." Oh, sabi ng Lord 'yan, maging matalino daw tayo, mag-isip muna. So ito po, control your emotions. Ayan, pinakauna, control your emotions. Ang emosyon po talaga, 'yan ang mahirap kontrolin. 'Pag tayo ay nakakaramdam ng rattle, 'pag tayo ay nakakaramdam ng pain, ang emosyon po talaga ang hirap niyang i-hold back. 'No, minsan hindi talaga natin naho-hold yung sarili natin kasi we feel pain. 'No, kaya ang laging sinasabi, control your emotions. Maging matalino ka dun sa pagsagot 'no, tugon dun sa mga bagay na pinaparating sa'yo, nangyayari sa'yo, maging matalino po tayo. Think before you speak. Hmm. In the heat of the moment, it's easy to say something you'll later regret, 'no? Ayan. Kasi 'pag yung emosyon po natin is level 10, minura mo, sorry Lord, minura mo, 'no, yung nagagalit kang tao, minura mo kahit hindi mo sinabi yan sa mukha niya, narinig ka ng Lord, 'no? Kahit hindi mo sabihin na galit ka, mag-iisa ka sa room, pero pinapakita mo kung ano yung nagiging attitude mo, si Satan nakikita ka, oh, nakikita ng Lord, nababasa ng Lord yun sa puso mo. Kaya sabi niya, pag-isipan po natin bago tayo magsalita. Sa init po kasi ng sitwasyon 'no, in the heat of the moment, it's easy to say something you later regret. Ang daling magsalita, ang daling mag-declare ng mga hindi tamang salita, ang daling mag-curse ng buhay 'pag tayo ay galit. Grabe po ang lawak ng 5 letters na ito, ang lawak ng nagagawa niya sa buhay natin na po puwede pang ikaruwi ng buhay natin, buong buhay natin, yung paniniwala natin na ginawa ng Panginoon nung unang tinanggap natin siya, 'no, natatabunan. Na imbes na ang Panginoon ang mag-shine, si Satan na lang ang magsha-shine. Sabi niya, "Once you're calm, express your concerns." Amen. 'Pag okey ka na, 'di ba, saka mo kausapin kung ano ang nangyari. Bakit nangyari, 'di ba? Sino ang possible na pinagsabihan mo or kung may mga problema man po na sino-solve, pagka okey na tayo, yung puso natin wala ng galit, 'no, puwede na tayong mag-usap, magharap-harap, puwede na 'yun. Basta 'wag lang maninigaw, 'no, hangga't andun pa po yung pakiramdam na hindi pa natin humarap ng maayos sa ating kapatid or kung sino man sa atin ang may galit sa ibang tao, hindi man yan mananampalataya. Kasi tayo kung mananampalataya, talagang nakikita tayo ng Lord, alam natin yan. At gustong-gusto tayong target ni Satan sa lahat ng bagay. Kaya napakadali. No, napakadali. 'Pag tayo on gesture pa lang natin, alam ni Satan. Makakagawa talaga siya ng action sa buhay natin pagka ganyan kasi si Satan di naman nakakabasa ng puso, nakikita lang ni Satan yung gesture natin. Dun siya nababasa kung ano yung nararamdaman mo. Kaya ang ano po 'di ba? Sabi niya, take a time out. Sabi niya. And then identify possible solution. Pahinga ka muna. Isipin natin, 'no, kung paano mareresolba yung problema. Kung ang binabato sa'yo is under the table, huwag po tayong gaganti ng gano'n. Hayaan lang natin.
No, hayaan natin kung ano lahat ang gagawin niya sa atin, hayaan lang natin. No, ang Lord naman nakikita niya lahat 'yan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So sabi dito, don't hold a grudge, use humor to release tension. Amen. Ako po ito, tong 'wag kang magbibitbit ng basura sa puso mo, 'no, 'pag tinaas natin sa Panginoon, taas natin ng totoo. 'Wag yung, "Pinag-pray ko na siya." Pero 'pag talikod mo sa mga taong nakakausap mo, nakakainis pa siya. Talaga nanggigigil, 'di ba? Akala ko ba tinaas na natin sa Panginoon, 'no? Akala ko ba pinray mo na sa Panginoon, pero hindi, yung galit pala andun pa rin, paulit-ulit, unlimited, hindi nawawala, 'no? Ang hirap po ng namamayani ang galit sa ating puso kasi nakakalimutan natin na may Jesus Christ tayo. Bottom line, nakakalimutan natin ang Panginoon, 'no? Sabi niya, "Use humor to release tension." Kaysa magsalita ka pa ng hindi tama, mag-joke ka na lang, 'di ba? Or makipag-ayon ka na lang dun sa kwentuhan, makipagkwentuhan ka na lang ng masayang bagay, 'no? Makipagkwentuhan ka na lang. Kaysa naman sa talakayin mo ng talakayin kung ano yung tinatalak ng puso mo, ng isip mo, tumalakay ka na lang ng ibang bagay para makalimutan mo yung galit na yan. At some point naman, eh, puwede mo yan balikan 'pag okey ka na. Puwede mo siyang balikan 'pag okey na kayo, 'no? Kasi po ang unbeliever dito hindi tayo maiintindihan. Pero tayo na nasa Panginoon na, alam na natin kung ano yung gagawin. 'No, alam na po natin kung paano mag-response ng tama. So number 3, be careful, sabi niya, be careful, yan 'no, be careful, and recognize the signs, and find a way on how can we overcome the kick, sabi niya, of anger in our heart and mind to avoid sinning. 'No, maging maingat po tayo sa pananalita, 'no? Ito po ano, makikita naman kasi natin once we are angry, mapapansin natin ang sarili natin. May mga bagay na, nangyayari na sa buhay natin, 'no? Like, dito po ano, signs, anxiety, 'no, nai-stress ka, di ka na napapakali, 'no, nagpapadoktor ka na, hindi mo alam yung anger lang pala ang problema, ayaw mo kasing bitawan, 'no, lack of sleep, 'no, naaano ka na. Ito po yung mga signs, na yung galit po hindi nawawala sa ating puso, lack of sleep, puyat ka. Bakit? Eh, kasi iniisip mo yung galit mo, eh, paano ka makakaganti, eh, makakabalik, eh. 'Di ba, paano mo siya babalikan? Kaya hindi ka nakakatulog sa gabi. Okey sana kung napupuyat ka sa pagbabasa ng Bible, 'di ba maganda. Pero kung ang pinag-iisipan mo lang naman, eh, paano kaya nga hakbangin ko bukas para maka-fit din ako, ay naku, 'no, i-rebuke natin. So, sabi dito masyado tayong anxious, yun nga, nababalisa ka, 'no? Imbes na maligo ka, kumain ka, mag-exercise ka, eh, hindi mo na yan nagagawa, galit ka na lang. Overthinking, ano naman kaya ang gagawin, baka ang dami niya ng pinagsabihan, nasira na ako, alam mo yun? Ay naku, ano kaya ng tingin nila sa akin? Importante ba ang tingin ng tao sa'yo o mas importante ang tingin ng Diyos? 'Di ba? Iisipin pa ba natin ang iisipin ng tao o mas iisipin natin kung ano ang iniisip ng Diyos sa atin, 'no? Hindi natin kailangan ang validity ng ibang tao, 'no? Hindi natin kailangan ang validity ng ibang tao, ang kailangan natin validity ng Diyos. Lagi nating ilalagay na hindi natin kailangan i-please ang tao, ang Diyos ang ipi-please natin. Sobrang takot tayo 'no, na masira yung pangalan natin kasi nakikita yan ni Satan 'no, na takot kang maiskandalo kasi nga ang pangalan napakaimportante. Kasi sa isang tao 'pag sinabi pa lang po ang pangalan, ma-recognize ka na, pangalan 'yan. Kasi 'yun talaga ang identity natin dito sa lupa. Kahit saan mo tingnan, kahit saan mo dalhin, napakaimportante po ng pangalan natin. So dahil 'yan ang nakikita ni Satan na kinatatakutan mo na maiskandalo ka, na ganito, na ganyan, diyan ka susubukin, 'no? Kaya sabi ko nga po ano, kahit sirain ka ng 1,000,000 tao sa ibang tao, kung kilala ka ng Diyos na sinasamba mo, walang kuwenta yung 1,000,000 na yun. Tutumbasan yan ng Panginoon. Kaya niyang tumbasan lahat yan, actually, tayong lahat, isa lang ang Panginoon, 'di ba? Kayang-kayang kayang-kayang isip ng Panginoon ang bibig ng mga taong hindi tama ang sinasabi. Kaya huwag tayong matakot.
May Diyos tayo eh. No? May kayabangan sila. May Diyos naman tayo. 'Di ba? May kataasan ng loob sila. Eh, ang Diyos natin mas mataas. Amen po ba? Nakikita po natin yung difference, no? Masyado tayong nafo-focus sa pupuwedeng gawin ng tao sa atin instead of ano, ang puwedeng gawin ng Diyos once naman tayo ang gumawa ng kasalanan sa Kanya. Mas natatakot tayo dun sa gagawin ng tao sa atin kaysa sa gagawin ng Diyos, no? Nagiging ganyan, eh. Bakit takot tayo sa kapwa natin na nilikha lang ng Panginoon kaysa dun sa lumikha? No, nagiging, um, nagma-manifest na lang po sa buhay natin yung nagagawa ng tao kaysa dun sa nagagawa ng Panginoon. Pero isipin po natin, oh, pareho lang tayong created by the Lord. Oh, pareho lang tayong temple ng Lord. Kung Kristiyano po siya ha, kung hindi siya Kristiyano, ganun pa rin naman yun, creation siya ng Panginoon. Pero lamang tayo, kasi tayo may relasyon sa Diyos. Bakit tayo matatakot sa Kanya? Tayo, kilala tayo ng Panginoon. No? Kaya nga sabi ng Lord, hindi lahat ng Lord, Lord, ay kilala ko. Hindi lahat ng Lord, Lord, makakapasok sa kingdom ko. No, kung tayo po, tama ang posisyon ng puso natin sa Panginoon, tama ang alignment ng buhay natin sa Panginoon, wala tayong dapat katakutan. No, even yung pinaka-notorious na killer sa buong mundo, no, mapatay ka man niya, no, kung nasa Panginoon ka, yung buhay na everlasting, nasa iyo pa rin. No, wala tayong dapat katakutan. Dapat, ang lagi nating mindset, mamatay man ako sa kinatatayuan ko, kasama ko ang Diyos ko after ng ginawa mo. Siya kaya, saan siya? Diba, laging ganon. Lagi nating iisipin na mas lamang ang nagagawa ng Panginoon kaysa doon sa taong galit sa atin or kaysa doon sa galit na gagawin natin. Sa Panginoon na lang po tayo mag-focus. No, sabi po andito, unstable blood pressure. Oo nga naman. Imbis na i-entertain mo yung galit na nararamdaman mo, mapapagastos ka pa. Pabibili ka pa ng gamot para lang, 'di ba? May mga ganon, may mga ganong instances, lalo na kapag yung mga nagme-maintenance po gagamit sila iinom sila ng gamot. No, panay gamot, panay gamot. O gastos na naman 'yan pag hindi na kayanan dahil sa galit, ma-o-ospital pa. Gusto po ba natin 'yon? O gusto lang natin kalmado na lang na walang gastos na hindi maaanuhan pati yung pamilya natin, hindi mag-iisip saan kukuha ng ibibigay sa atin para lang mapambili mo ng gamot mo, ano mo? Tapos ito po, ayaw ng isang taong may galit sa puso, unwillingness to be corrected. Unwillingness to be corrected. No? Andun po yung unwillingness, yan ang sinasabi ng Lord. Ang hirap na merong unteachable heart. No, ang ano lang naman, turuan tayo, no? I-advisean tayo sa tamang kasi tayo kapag galit tayo, lahat ng yan hindi natin naiisip. Lahat ng yan nakakalimutan natin. No, ayaw natin tumanggap ng salita na pwedeng makatulong sa atin, nagiging unteachable heart. Tapos ipipray natin ng umaga nagpray tayo, Lord, give me an teachable heart, Panginoon, likhain mo yung pusong daliri sa akin, Panginoon ko. Eh kagabi narinig mo pinag-uusapan ka sa kabila. Yung pinagpray ba natin na teachable heart andon? Nasaan yung pinagpray natin teachable heart sa Panginoon kung tayo mismo? No, sa sarili natin ayaw nating magkaroon ng teachable heart. Huwag na nating i-pray pag ganyan. Kasi paano magma-manifest ang power ng Panginoon kung tayo mismo? Ayaw naman nating i-manifest sa buhay natin ng Panginoon. Diba useless? Useless ang paghingi mo sa Panginoon kung ikaw mismo. No, ayaw mo naman taglayin kung ano yung pwede niyang gawin. Ayan. Kaya, ano ba ang bilin ng Lord? Diba? Sabi niya sa 1 Peter 5:8. Ayan. Ito po ay isang kilalang verse para po sa ating application. Ayan. Forgiveness. Sabi po sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal. Sabi niya po at ali-aligid na naghahanap ng masisila. No? Kaya po sa mga kapatid na ayaw magpatuwid, ayan, sabi ng Lord,
magpatuwid na tayo. Kasi si Satan, ayan, di daw siya umaalis. 'Di ba, umaatungal daw, naghahanap ng masisila. Ayan, baka tayo po ang susunod niyang makawit, 'no? Dun sa alambre na hawak niya, kayo din po. So para po ano, magkaroon ng magkaroon ng kaluwagan sa ating puso. Ayan, ang mga anger na 'yan, forgiveness, no? Forgive the person who hurt you, but sometimes, sabi niya, ito po, forgive the person who hurt you, but sometimes reconnection is not required if it's not necessary. Patawarin mo siya, no? Magpatawad ka, patawarin mo siya. Kaya lang po may mga sitwasyon. Ito po ano, some situation na pwede kang magpatawad, pwede mong kalimutan yung nangyari, pero hindi na po kayo pwedeng magsama. Hindi na po kayo pwedeng bumalik dun sa dati. Kasi kahit ano pong bagay, no? Pag nagkaroon po ng lamat ang isang relationship, ang hirap po niyang buuin ulit. Ang hirap ibalik ng trust. No, pinaka mahirap po talagang i-gain sa isang tao is yung pagtitiwala. No, patawarin natin. Okay 'yun. Patawarin natin, kalimutan natin ang nangyari. Pero siyempre may mga instances po depende sa nangyari, no, hindi na po nagre-require ng reconnection. Ibig sabihin hindi na po nagre-require ng, for example, mga kaibigan po natin ano, na nagkaroon tayo ng problema, siyempre para maiwasan na lang na maulit-ulit yung problema, no, magkapatawaran, magkaayos, pero 'di ba? Kung hindi na po kailangan na magsama ulit para hindi na lang maulit kung ano yung nangyari, okay po 'yun, importante pinatawad natin sila. Wala tayong galit sa puso, 'no, kasi lalo na kung hindi po sila mananampalataya talagang andun pa po 'yan, hindi 'yan mawawala. Lagi nilang iisipin kung ano yung nangyari. Pero tayo po na nasa Lord na, 'no, kaya nating magpatawad, kaya nating kalimutan. 'No, para makaiwas na lang tayo sa pupuwedeng mangyari ulit, huwag na tayong makisama ulit sa grupo na 'yon. So, meron po ano, forget those people and things that keeps you upset, and forget the past, then move forward. 'Di ba? Sabi niya, move forward. Huwag tayong pabalik-balik. No, hindi tayo sirang plaka dito. Hindi tayo pirated na DVD para paulit-ulit pa tayo patalon-talon. No, pabalik-balik. No? So, dapat once na binitawan mo, tinaas mo sa Panginoon, diretso na, lakad na. Kalimutan na natin. No, tinaas na natin 'yan, eh. You can eat. So, wag na nating isipin. Basta patawarin natin sila, no? Let's eat. Patawarin natin sila. 'Yun naman ang pinakamaganda. Ang importante, hindi na po tayo ano, yung nasa bigat ng nararamdaman, hindi na tayo yung nasa kasalanan. So, number 2, focus of yourself and your spiritual growth. Pinakamaganda. 'Di ba? Sabi niya, natawa po ako dito, eh. Sabi niya, eat your comfort food. Ayan. Ako natawa po talaga ako dito kasi narinig ko din 'to sa isang ano. Sabi niya, eat your comfort food and go to a quiet place kasi minsan baka gutom ka lang, 'no? Kaya ka nagagalit. Kasi minsan 'pag gutom ka and then may sinabi sila sa'yo, 'no? Lalo na nagugutom ka, 'no? Talagang hindi ka makakaisip ng maayos. So, bago ka sumagot, kain ka muna. 'Pag okay na, may laman na yung tiyan, wala yung sakit ng ulo, tsaka ka sumagot. 'Di ba? Kainin mo yung pagkain na pinakagusto mo, tsaka ka mag-isip. Baka gutom ka lang. Try niyo po, nararanasan ko 'yan. Meditate godly thoughts and do not meditate the sin or anger. No, imbes na mag-focus po tayo dun sa galit natin, no, dun sa nangyari, magbasa tayo, mag-worship tayo. Balikan natin yung mga salita ng Lord na lagi niyang binibilin sa atin. No, put yourself into busyness like reading books, no? To avoid overthinking. Kasi kung hindi po natin maiwasan na isipin ulit yung nangyari, no? Gawin natin busy yung sarili natin lalo na sa pagbabasa para ma-refresh tayo sa mga pangako ng Panginoon, no? Ma-realize natin na nga pala no, sinabi ng Lord ganito to. So I have to follow, no? Wag na nating ilista pa. No, minsan kasi nagdidikit pa tayo ng sticky note. Ginawa niya sa akin to today.
Na may mga ganyan, may mga notebook pa tayo. Oh, ito nangyari sa akin today. Oh. Kaysa isulat pa natin yun, mga Bible verse na lang isulat natin to remind us na hindi na natin kailangan balik-balikan kung ano yung nangyari pa sa past. Diba? Fellowship. No, kung sa tingin niyo po inaatake tayo ni Satan, no, pinaka magandang gawin fellowship. Huwag niyo pong i-isolate ang sarili niyo. Kasi once na isolated tayo, no, lalo tayong pinupuntahan ni Satan kasi wala tayong ibang naririnig. Naririndi tayo dun sa mga salita niyang, oh, ganito ganyan, sinaktan ka, negative. Napaka-ano po kasi ni Satan, ang galing ni Satan, no, na bigyan tayo ng mga salitang hindi tama, lalo na po nag-iisa tayo. Kasi wala tayong ibang naririnig, no, wala tayong ibang advices na naririnig. Kesa po ano, ma-focus tayo diyan, fellowship. And then let God manage your life and the situation. Itaas natin sa Diyos. No, once na tinaas natin sa Diyos, hayaan na natin. Hayaan natin na ang Lord ang gumanti para sa atin, no? And then, number 3, tapos na po tayo dito. Keep the joy and the love from God. O, di ba? Kaysa magalit tayo ng magalit, no? Yung joy, wag natin tatanggalin sa puso natin. Always think of God's promises. Ang dami naman pangako ng Panginoon. Nung nasira man ang buhay mo diyan, maganda naman ang bahay mo dito, sabi ng Lord. Umiksi man ang buhay mo diyan dahil sa stress na binigay sa'yo, mahaba naman ang buhay mo dito. 'Di ba nakikita po natin ang napakalamang ng Panginoon sa lahat ng bagay. Napakalamang ng kanyang ibibigay sa atin sa lahat ng bagay. No? Hold on to your faith. Do you have Lagi enough? nating isasaalang-alang ang Think Panginoon sa lahat ng ito bago tayo humakbang. One more. I need to. No, bago tayo gumawa ng mga bagay na hindi naman makakabuti sa pananampalataya sa ating buhay, That's my first time. mag-focus na lang tayo sa Panginoon talaga. Always put ourselves in God's presence. I saw in the. Awit tayo. Ako po kasi, no, personally, ang pag-worship po talaga is isa sa mga way ko para makalimutan ko yung problema. Para magkaroon po ako ng lakas ng loob na tumayo ulit, na lumaban ulit. Dati po, ang akala ko pag nag-worship ka, it's just an obligation. No? Hindi po pala. It's your willingness na awitan ng Panginoon. Dapat nanggagaling sa puso, hindi nanggagaling sa bibig, nanggagaling sa isip, dapat sa puso. Dapat andon yung nararamdaman mo na gusto mong umawit sa Panginoon. Hindi yung gusto mong umawit kasi obligasyon. No, magkaiba po kasi yun eh. Huwag tayong aawit kung feeling mo obligasyon lang siya. Ang hirap po kasi. No, huwag tayong aawit sa Panginoon na ginagawa lang natin siyang obligasyon. Dapat umaawit tayo sa Panginoon kasi yun ang nararamdaman natin. Gusto natin siyang i-adore, gusto natin siyang awitan, no? Gusto nating magpasalamat sa Kanya, gusto nating i-appreciate ang Panginoon sa ating buhay. Yun po dapat ang laging nagiging meaning ng praise and worship sa buhay natin. Ng pag-awit ng mga awiting ito. Hindi po natin sila inaawit ng kasi aawit ka lang. Actually po, ang worship, napakaganda at napakasarap gawin once na yung puso mo is andon na gustong umawit sa Panginoon. No, pag siguro po ako, nararamdaman niyo din po na kahit na napakadami mong problema, no, mararamdaman mo ang sarap umawit talaga eh. May mga ganong instances po ang buhay natin. No, tayo naman siguro lahat naramdaman po natin 'yan. Pero pag ang nararamdaman mo is obligasyon mong umawit kasi nilagay ka dito, minsan po i-refuse natin. Kung ang nararamdaman natin obligasyon na lang, hindi po tama. No, hindi po tama. Kung halimbawa, nilagay ako sa sige na nga, aawit na nga lang ako, maano na, no? Kung gano'n po ang nagiging reaksyon ng sarili natin, pag inaas po tayo na umawit sa Panginoon, no? Anuhin na lang natin. Sabihin na lang natin hindi tayo pwede. Kasi kung aawit ka dun sa gawain na wala naman sa puso mo ang inaawit mo or naobliga ka lang diyan sa inaawit mo, anong sense? Anong value? Pati ang Panginoon nagiging na lang, parang nangangaroling ka lang? Para bigyan ka ng barya? Parang gano'n eh. Kinakaroling mo lang ba ang Panginoon? Hindi po tayo nangangaroling sa Lord para bigyan niya ng barya. Ina-adore po natin ang Panginoon. Kaya tayo umaawit sa Kanya. Gusto nating ipakita sa Panginoon kung how we praise. No? How we praise Him into our life. Hindi para lang mangaroling ng 10 piso. So dito po
stay, ito, sabi niya, always put ourselves in the God presence, do praise and worship the Lord during our downside. Katulad po ito ng once na you are broken, no, yung brokenness po natin napakalapit natin sa Panginoon kasi dito siya nag-e-enter. No, dito niya ipapakita na may power siya to to put you up together. Yung mga pieces na nawawala sa iyo, yung mga pieces na parang napilasan tayo, yung mga na-rip sa buhay natin, itatahiin niya yan. Na-rip napunit sa buhay natin, no? Tatahiin ng Panginoon. Yung mga pieces na nawawala sa sarili natin, sa puso natin dahil sa pain, bubuin niya ng Panginoon. Kaya yung pag-awit po, napaka-sarap gawin once na ito po ay nanggagaling sa puso. Huwag po tayong aawit ha. Pag feeling natin na-obligate tayo, mali po yun. Kasi ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang po siya isang obligasyon. It's a decision. It's a concrete decision. 100% na kagustuhan mo. Hindi dahil naoobliga ka lang. No? Dapat po andun yung dedication, andun yung 100% decision, no? Andun yung concrete decision at yun ang parang desire ng puso mo. No, pero once na feeling mo obligasyon mo lang, obligasyon kong umawit kasi Kristiyano ako eh. Mali po. Mali po ang alignment ng puso natin at isip natin pag ganyan. So purihin ng Panginoon, iiwanan ko po for the battle is belong to God and the victory is ours. Napakaganda po, no? Ang Diyos ang mahihirapan kung paano tayo tulungan, pero tayo ang tatanggap ng gantimpala. Napakaano po ng Panginoon, napakabait, napakabuti, napakatapat ng Panginoon sa ating buhay. So, iiwanan ko po sa Kawikaan, sabi niya, 3:26. Dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo ka sa kapahamakan. So, tignan po natin, no, kahit na tayo ay hindi deserving dun sa mga bagay na pinagkakaloob ng Lord, dun sa mga pagbabago na ginagawa ng Lord sa ating buhay, no, may mga pangako pa siyang ganun. Ilalaban kita, di ba? Sino po sa atin na makakagawa niyan? Wala. Only the God can do such things sa buhay natin. No, ang Diyos lang ang talagang dapat itinataas natin sa buhay at ibigay po natin yung genuine na love, no? Genuine na serve, genuine na pagkatao, no, sa Panginoon. Kasi yan talaga ang deserve ng Panginoon na ibigay natin. Hindi yung kung ano lang yung gusto mong ibigay. Dapat po lahat. No, wag tayong magtitira. All in, all out, boldness, kailangan po talaga yan. Kaya purihin ang Panginoon, wag na po tayong magalit, mag-focus po tayo sa Lord, at ang lahat ng bagay na ating hihilingin sa Panginoon ay mangyayari sa pangalan ng Panginoon. In Jesus' name. So, yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord God, sa ibinaba mo sa aking mga kapatid, naway nakatulong, Panginoon ko, ang paggamit mo sa aking buhay sa oras na ito, Lord God, upang magkaroon ng enlightenment. Kung may mga kapatid man ako, Panginoon, na may hawak o may galit pa sa ibang tao, Panginoon, tulungan mo nga po sila na ma-overcome kung ano man, Panginoon, ang kanilang nararamdaman sa oras na ito. Maraming salamat, Lord. Kayo po ang aming itinataas sa aming buhay, pinapakaragalan, pinasasalamat ng Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen po. Ay, Andrea, amen po. Praise God. Hallelujah. Thank you sa buhay mo, Sister Ni.